So mga kababayan, siguro naman pong hindi alintana at hindi naman po tawag dito lingid sa akalaman ninyo na itong putang ina si Alan Peter Cayetano bilang senador at naging dating Senate President. Boom! Ano po, ay ginagamit ang salita ng Diyos, ang Biblia, para sa pansariling politikal na interes. Ngayon po, ito tanong ko sa inyo mga kababayan ko. Tama po ba na gamitin mo ang Panginoon o ang Diyos halos sa lahat ng oras sa pagiging politiko mong tao? 'Di ba? Tama po ba o mali? Sabihin siguro ng iba, depende. Pero kahit hindi nyo na isama yung depende, kung kita naman ng taong bayan, kilala ka ng taong bayan, kung anong klase kang tao, tapos magpapanggap ka na banal, magpapanggap ka na malinis, 'di ba? Matagal na nating kilala ang pagkatao ni Alan Peter Cayetano. Sinungaling yang putang inang yan. So papaano mo masasabi at mapapaniwala ang sarili mo na ang taong si Alan Petra Boy 10K banal, matuwid, na paggamit ng mga Biblia, Bible verse at ng salita ng Panginoon? Hindi ho ba? Hindi maganda At yan po ang kinundina ni Father Robert Reyes at syempre ng Katoliko, yung paggamit niya para sa politikal na interes. Sino ba si Father Robert Reyes? Kilala niyo ba yon? Ito, papakilala ko sa inyo. Pinuligsa ni Running Please Father Robert Reyes ang ilang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng kanyang pananampalataya at pamumuno sa Senado sa paglulunsad ng bagong ecumenical faith group na Kingdom Keepers. Ginit ni Reyes na di dapat gamiting pangkatwiran sa mga posisyong pampolitika ang Biblia. Tama. Kasi mga kaiksena, nakakaano yan sa mga madaling mauto, yung tulad yan. Alam ng tao na sinungaling tong putang ina si Alan Peter Cayetano. Tas sasabakan mo ng salita ng Diyos. Tas babanggitin mo ng babanggitin ang Diyos. Sabay ipapasok mo yung politika. Yung ginagawa mong dahilan, pampalusot, yung katarantaduhan mo, para sa ginawa mong katarantaduhan, yung Bible verse, Biblia, at yung religion mo. Di ba napakapangit at napakasagwa? Sa bagay, magtataka pa ba tayo? Yun ngang mga didilis, di ba? Yung karton dinadasalan. Di ba? Yung kabaong na may patay, iniiyakan, buhay pala, pang drama. Di ba? At yung tatay nilang karton na minura ang Diyos, na hindi kinabiliban ang Diyos, at mas kinabibiliban pa si Kibuloy. Di ba? So talagang napakalaking kagaguhan at katarantaduhan itong pinagagawa ni Alan Peter Cayetano. Alam nyo, kung halimbawa ako yung pinaka-head o pinakamataas dun sa reliyon ni Alan Peter Cayetano, sisipain ko yan Kasi kung hindi naman talaga ganoon yung reliyon na yun, nasisira. Parang si Marcoleta, di ba? Yung ibang mga kapatid sa iglesia, hindi naman masama ang ugali. Hindi naman kagaya ni Marcoleta, 'di ba? Totoo at matuwid yung ibang mga kapatid sa iglesia. Nadadamay dahil dito kay Marcoleta sa katarantaduhan dahil sa pampolitikal na interes. 'Di ba? Ganun din yung kay Alan Peter Cayetano. Take it away, Father. Sa programang memo ng BNC, kinwestiyon ni Father Robert ang ilang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa kanyang pananampalataya habang pinaglalaban ang kanyang posisyon bilang... Tingnan nyo, di ba? Para lang may paglaban ng posisyon gamit ng Biblia, sa Bible verse, no? Kakaloka, nakakarimarim, nakakadiri. Senate President. Ayon kay Reyes, mapanganib ang paggamit ng Kristyanismo bilang bahagi ng political agenda o pagsulong ng pansariling interes.
Anya, ang paggamit sa Biblia ay hindi otomatikong patunay ng katotohanan o Correct. 'Di ba? Hindi porket nagbabasa ka ng Bible verse, papaniwalaan ka na ng tao sa sinasabi mo patungkol sa Lagi niya kasi yung kinakabit, mga kaiksene. Politika, Bible o Bible verse. 'Di ba? Alam naman natin 'yan na kaya niya ginagawa 'yan para magmukhang totoo yung sinasabi niya. Pero ang totoo, hindi. Ginagawa niya lang palusot, dahilan o pang-akit sa tao. Siyempre, yung ibang mga kababayan natin na uto-uto, ang banal naman ito. Siguro nga, totoo yung sinasabi niya. Boom! 'Di ba? Pwede gamitin to praise God, hindi para i-praise siya for His own interest. Correct, 'di ba? Kaso ganyan yung ginagawa ni Cayetano para i-praise siya at ipaniwala sa taong bayan na tama ang sinasabi niya at ginagawa niyang malinis ang sarili niya kahit hindi naman. Utang ina mo. Boom! Nasaan ba yung tubo? 'Di ba? Iyan pa lang, mga kaiksena, pagla-live niya diyan sa likod ng merong Bible verse, tapos sa likod niya may mga libro pa yan, ewan ko, librong yan, 'di ba? katwiran. Na-infect na ang bansa natin yung sa tinatawag ni CJ Sereno na performative Christianity. No, performative Christianity. You use Christianity to justify behavior, to justify performance, and you say something, you do something, and then you add scriptures as if your performance is acceptable, is legitimate. Pero you do not, that's the a wrong use of scriptures. Christianity is not performance. Para kay Reyes, ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikita sa mga simbolo o pahayag, kundi sa pagiging tapat sa mga aral ng Diyos. Correct. At syempre, sa gawa, 'di ba? Tama yung sinabi ni Father doon. Si Cayetano, nakikita nyo ba na yung sinasabi niya ay ginagawa niya? Hindi. Yung sinasabing sa Biblia ang binabasa niya, kung ginagawa niya ba, sabi nga, tawag dito, do the walk. Do the talk, do the walk. Walk the talk. Wait lang, may tumatawag. Sino to? Wait lang. Boom! Hulaan nyo kung ano. Hulaan nyo kung sino yung tumawag. Boom! Yan. Sana ba ako? Do the walk. Walk the talk. Talk the walk. Walk the walk. Walk the walk. Moonwalk. Boom! Subscribe na agad sa channel na laging Pasensya na kayo Alam nyo ba kung sino yung tumawag? TikTok. boom. Ano ba yun? Parcel. Ano daw? Uy, orange. Anong orange? Case lang yan. Hindi yan iPhone 17. Case lang yan, Kayo naman. Hindi naman kayo masyado kayong sige, tuloy natin. Nakakaloka talaga to. TikTok yun, TikTok. Hindi ko alam kung kanino yan. Sige, tuloy. At sa pagpapakumbaba sa harap ng taong bayan. Kaya nga, sabi doon sa statement namin, it is a presumptuous blasphemy to say that God does not doubt me. We don't presume the opposite, that we are not sinners, that we are worthy 100%. I'm sorry, Alan Peter, I cannot see
how you can presume to be sinless, and how you can presume to be worthy before God. Totoo naman, di ba mga ka-eksena? No? Hindi mo talaga makikita kay Alan Peter Cayetano kahit na magbasa ka pa na magbasa ng Biblia, mga Bible verse, hindi mo may papakita sa taong bayan na ikaw ay sinless at ano pa yung sinabi ni Father? Yung worthiness, 'di ba? Hindi eh. Halatang halata kasing ano ko eh, manggagamit na ultimong napakasagradong mga Bible verse ginagamit niya. Boom! Oh. Direct, may bagong channel si Nyolo, paki-post naman. Ito yun, di ba? Ito yun, oh, yung link na yan, oh. Nilagay ko nga dito, oh. Ayan, oh, ayan, oh. Nakikita mo ba? Oh, check mo yan kung yan yun. Tinanong ko nga siya kanina, eh. Oh, ito, tuloy natin. Oh. Before your people see your so many sins and your unworthiness to be where you are right now. Samantala, naniniwala rin si Reyes na hindi lamang politika kundi pati salapi ang nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa ilang religious groups. Oo, correct yan. Kasi hindi ko nilalahat ha. Merong mga religious group dyan na tumatanggap ng pera sa mga politiko o dating pangulo. Nasaan ba yung tubo? Wala akong pinapangalanan, pero putok na putok yung issue na yan na merong religious group na ganon, na kumikita, tumatabo ng pera. 'Di ba? Oh. Kinwestiyon din ito ang moralidad ng ibang mga religious leaders na nagiging dependent sa mga pabor o benepisyo mula sa mga politiko. Father Robert, nabanggit po ninyo na may mga pastor na nagagamit. Yung grupo ho ba ninyo ay may efforts to reach out to these pastors para hindi po sila magamit sa politika? It also applies to the Catholic Church, to the Protestant churches. Politics has divided us. But you know, ito rin natuklasan ko rin. Behind the politics of division is the politics of money. Kasi there is money involved eh. Na, yung mga parang ganito lang yan eh. Oh, kunyari, politiko. Hello, Father. Hello, Pastor. Pwede ba naming magamit yung inyong religious group? Kasi gusto sana namin mag-rally sa EDSA or kaya mag-rally kami sa Senado. Baka naman pwedeng budgetan namin kayo yung simbahan mo, Father, ng 500,000 tapos 500,000 sa mga tao. Ikaw na bahalang maghati-hati kung tigto 200 isang tao with foods. Or ikaw na bahala, basta yung suporta mo, Father, kasi balak talaga namin mag-rally, magdi-destabilize kami. Ano lang kayo meron, ganun. Doon lang kayo, punta lang kayo doon, sigaw-sigaw lang kayo doon. Father, ganun, 'di ba? Oh. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Subscribe na agad. Ang ina mo. Yan, isa pa yan, 'di ba? Yung drama ni Alan Peter Cayetano na yan, sa tingin nyo ba? Hindi panggagago yan. Panggagago yan eh. Tas magpaala bait-baitang pastor-pastoran tong kupal ni sa Alan Peter Cayetano. Gilam mo kami, bading. pastor, mga pare, mga obispo ay pwedeng bigyan ng politicians ng pera. At pag nabigyan po ng pera, we become blind to the sins of our benefactor. And this is really a word that my Protestant evangelical friends would always use. It is an abomination, di ba? Na yung mismong mga church leaders, moral, spiritual leaders, become corrupted by politicians. Iginiit ni Reyes na dapat manatiling malaya ang mga simbahan at mga faith leaders sa impluwensya ng politika at salapi. Tsaka kung halimbawang politiko kang tao, gusto mo lang tumulong, halimbawa sa simbahan, dapat yan, walang halong kapalit yan. 'Di ba? Kung ako halimbawa yung father, tinawagan ako ng isang politiko, "Father, gusto ko mag-donate sa yung ganito, ganyan, ganyan."
paprangkahin ko kagad yun. Itong perang to, ito ba ay may kapalit o wala? Kung ito ay may kapalit, hindi ko to matatanggap. Kasi hindi pwedeng gano'n ang ano di ba? Oo. Kung may kapalit lang, sa'yo na yan, lamunin mo yung pera mo. Di ba? Sumbat mo pa yan. Gano'n lang ka-basic yan. Direct gibo nga, Direct gibo nga ban. Anong nga ban? Naban. Oo. So, yun. Saka na natin pag-usapan yan si Gibo. 'Di ba? So kayo na mga ka-eksenang humusga na sa ginagawa ni Alan Peter Cayetano, 'di ba? Nakakadiri, nakakarimarim, nakakasulasok, nakakaiw, 'di ba? Oh, kaya nga tingnan nyo, yung sinabi ni Kenneth Ortiz, number 1 dyan si Kibuloy na nakinabang kay Digong. Biruin mo kahit sabihin mong marami daw silang tao sa buong mundo para nanlilimos, hindi ganun kadali yun Saan kukuha ng pera si Kibuloy? 'Di ba? Yung mga nanakaw ni Digong, malamang yung iba dyan nakatago kay Kibuloy yan Sa ibang mga ari-arian, ganun yan mga kaiksena. Kaya tina mo, nung nakulong si Kibuloy, naganda peste-peste, 'di ba? So yun mga kaiksena, ulitin ko lang po mga kapatid.